Sayang, wala kang anak. Paano na yan? Sinong tagapagmana mo? Paano na yan? Sinong mag-aalaga sa'yo pag matanda ka na? Magandang tanghali at magandang araw ng linggo. Today is November 9. Palapit na ang December na pinakahihintay ng buong Pilipino, ng bawat Pilipino, dahil ang Christmas at New Year ang pinakamasayang araw para sa buong Pilipino dahil sama-sama na i-celebrate ang Pasko. New episode, new learning. Welcome to JMC Series, your daily source of wisdom, motivation, and financial growth. Here, we believe that success starts with the right mindset and wealth begins with the right knowledge. So, if you are ready to take charge of your life, unlock your potential, and build not just a financial freedom, but a wiser and stronger you. So hit that subscribe button and turn the notification bell and join our growing community of dreamers and doers. This is episode 13. Sayang, wala kang anak. Yan ang pamagat ng ating episode ngayong araw. Ay, wala kang anak. Nasaan ang anak mo? Yan ang madalas kong naririnig sa mga kausap ko at mga tanong kahit saan, sa kapitbahay, o kahit sa social media, o kahit hindi mo kakilala. Tinatanong ka, nasaan ang anak mo? Kailan ka magkakaanak? Sayang, wala kang anak. Sino ba sa inyo ang nalungkot na hindi nagkaroon ng anak? Oo, aaminin ko, ako rin, na-stress, nalungkot noong mga panahon na malapit na ako mag-30. So dahil doon, naisip ko na paano na to, tatanda na ako, nalagpas na ako sa kalendar. So, nagkaroon talaga ako ng stress at sobrang lungkot. Pero ngayon, mas naintindihan ko ang lalim at mga dahilan kung bakit ito nangyayari sa karamihan. Ngayon, halos mabingi ka na sa mga tanong, nasaan na ang anak mo? Kailan ka magkakaanak? Sayang, walang magmamana sa mga yaman mo. Paano na yan? Walang mag-aalaga sa iyo pagtanda. Ayan ang mga problema at isyu ng mga tao na takot mag-isa sa buhay. Pero ang mga tanong na yan, kanino mo ba madalas naririnig? Madalas naririnig yan sa mga tao na hindi mo kilala. Hindi sa kapatid, hindi sa tiya, hindi sa tiyo. Minsan, narinig mo na rin ba ang mga tanong na yan sa mismong nanay mo? Yung tilang pinaparinig sa'yo na sinadya mo o ginusto mo na hindi magkaroon o mas pinili mo na walang anak. Ito ang mga usapin na to ang hindi madalas na pag-uusapan. Kasi sa paningin ng iba at sa paniniwala na normal lang magkaroon ng anak. At kapag wala ka nito, parang kailangan mo magpaliwanag sa buong mundo o makikitid ang utak at pag-unawa sa buhay. Parang gusto nila marinig
kung bakit, anong mga dahilan. At hindi nila inisip kung tama ba yung kanilang mga ginawa. Pero sa totoo lang, ang hindi alam ng karamihan kung bakit nangyayari ito, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala, ay kung bakit hindi sila nagkaroon ng anak. Hindi sila pumili na magkaroon. At ilan sa mga ito, ang una ay kondisyon sa reproductive health. May mga babaeng may sakit sa matris, cyst, fibroids, PCOS, o iba pang karamdaman na nagpapahirap o nagiging imposible ang pagbubuntis. Hindi talaga yan maiiwasan. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit may mga tao na hindi nagkaroon ng anak. Pangalawa, hindi matutuloy ang pagbubuntis. May mga pagkakataong nabuntis sila o nakabuo. Ngunit ang problema dito, hindi matutuloy dahil pwedeng may miscarriage o komplikasyon sa pagbubuntis. Masakit ito at hindi madaling pag-usapan. Kaya hindi ko alam kung bakit ang dali-dali lang sa mga tao na magtanong. Kasi alam nyo, kung tanong kayo ng tanong, parang nire-remind ninyo sa isang tao na para walang value o mas lalo ninyong dinadagdagan ang lungkot at mga questions sa sarili. Pangatlo, stress o problema sa financial. Alam nyo, sa panahon ngayon na ang finances ang unang nagbibigay ng sanhi ng pagka-stress ng isang tao. Ang sobrang pagod at pressure o stress ay nakakaapekto sa kalusugang pisikal at hormonal. Kapag pagod ang isip at utak, katawan, paano makakapag-focus sa pagbubuntis? Mahirap makapag-focus at hindi nagkakaroon ng pagkakataon na mag-focus. Kasi alam niyo, ang stress dahil sa finances o sa trabaho, malaking epekto yan sa ating buhay. Kaya alam niyo ba na yung mga advice na kailangan i-balance trabaho at life. Kaya hindi niyo masisisi ang isang tao kung merong mga pinagdadaanan. Kaya minsan, kung gustuhin mo man itanong, sana magkaroon ka ng pagkakataon na mas piliing huwag na lang itanong. Dahil kung kaya mong itanong, meaning kaya mo rin magpigil na huwag na lang itanong. Pang-apat, mabigat na responsibilidad. May mga babae na sila ang nagiging sentro o nagiging provider ng kanilang pamilya dahil sa kahinaan at kakulangan ng kanilang mga magulang. Dahil sa sobrang pagbibigay, pagtulong, at pag-sacrifice, nakakalimutan na ang sariling buhay at lalo na ang kanilang mga edad. Hindi na nila namamalayan na tumatanda na pala sila. Narinig mo na ba yung mga kasabihan o yung mga memes na ng mga OFW na sinasabi nila uuwi na kapag menopause na?
So, karamihan ng mga nag-a-abroad, lalo na pagdalaga, umalis na dalaga, hindi talaga, imposible talaga. So, pwede sila mabilang doon sa mga tatanda na walang anak. So, isa rin iyon, ang kakulangan ng magulang ay pwedeng makaapekto sa pagkakaroon ng anak, ng kanilang mga anak. Dahil yung mga anak ang sumalo ng responsibility ng magulang. Pinilit nung isang anak na putulin ang cycle. Kaya mas pinili nila yung responsibilidad na yun. Kaya hindi na nila nabibigyan ng pagkakataon ng kanilang sarili. Kaya mas maraming tumatanda na hindi nagkaroon ng anak. Dahil sa mga senaryo na yan, sa problema na yan, kakulangan ng pamilya. At madalas nangyayari yan sa mga masyadong mapagmahal at masyadong malaki ang goals nila sa buhay, na kailangan nila putulin yung toxic na sitwasyon ng kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kawalan ng financial. Panglima, kakulangan sa tamang partner. May mga babae na hindi basta-basta pumapatol o nakikipagrelasyon, lalong-lalo na kapag ang kanilang mga karelasyon ay hindi handa at hindi rin responsable at hindi maaasahang partner na handang bumuo ng pamilya. So, di ba, kapag yung isang babae gusto niya ng peace at ayaw niya magkaroon ng stress, mas gugustuhin na lang niya na mag-isa kaysa magkaroon ng partner na magkukos naman ng stress, depression, anxiety, o ano bang mga sakit na pwedeng dumapo dahil sa mga partner nila na immature, hindi handa sa pakikipagrelasyon. So, isa yun sa mga dahilan na hindi agad nagkukumit yung mga babae kasi ayaw nila na magkaroon ng stress. Ayaw nila dagdagan yung problema nila sa buhay. Kaya mas pipiliin na gano'n na lang yung situation. Diba? Eh kung ikaw ba naman, alin ba ang mas pipiliin mo? Yung walang partner na masaya o yung may partner na pwedeng mag-cause sa'yo ng stress, anxiety, at depression na pwede mong ikamatay. Pang-anim, pagpili ng kaligtasan at kalusugan. At minsan, mas pinili ng ibang babae na hindi magkaanak, lalong-lalo na kung may panganib ang kanilang kalusugan na pwedeng ikapahamak ng anak at ng mismong buhay nila. Lalong-lalo na kung may medical history sa kanilang pamilya. Diba? May dugo talaga na ganun, na kahit anong gawin, hindi talaga magkakaroon ng anak. Alam mo, lahat ng mga iyan may rason. May rason, may purpose ang Panginoon. Dahil dito sa mundo ay ipinanganak tayo na may iba't ibang roles dito sa mundo na gagampanan. Gagampanan para makatulong sa ibang tao. Para maging example sa ibang tao. Kaya nagkakaroon tayo ng iba't ibang
purpose dito sa mundo. Kaya yun naman talaga. We should live with a purpose in this world. Not just to make a baby. Hindi lang yun ang purpose dito sa mundo. Bawat tao may iba't ibang purpose. At bawat tao mayroong kanya-kanyang mga dahilan na hindi pwedeng dahil applicable sa'yo, dapat applicable din sa iba. Hindi yun pwede. Na dapat kung anong meron ka, meron din ng iba. Dapat kung nagkaanak ka, dapat yung iba nagkaanak din. Iwan ko ba na bakit yung ibang tao tanong ng tanong. Alam ni sa mga nagtatanong at tinitingnan ko ang buhay nila, wala silang progress. At kadalasan, yung mga nagtatanong, yung mga tao na anak ng anak, at yung mga anak nila ang nagtataguyod sa kanila. 'Di ba? So, parang nakakahiya sa mga anak na hindi ka pa handa financially, emotionally, tapos magdadala ka ng ibang tao. Tapos, kung sino yung mas pinakabata sa'yo, sila pa yung mas nag-grow at sila yung magkukontinue ng mga pangarap ninyo na dapat ikaw bilang matanda yung example, leader na magpo-provide ng family. So parang kabaliktaran talaga. At kung napanood mo yung previous episode, yung episode 12, doon, balikan mo kung sino ba dapat ang mag-grow at sino ba dapat ang mag-a-adjust, bata ba, matanda, magulang o anak. So, related pa rin dito. Kasi, yun talagang napapansin ko, na madalas yung mga nagtatanong na wala kang anak, sayang wala kang tagapamana, paano ka na pagtanda mo, ay walang mag-aalaga sa'yo. Sila yung mga irresponsibleng mga magulang. Dahil yung mga responsibilidad nila, mga anak ang gumawa. 7. Hindi lahat ng tao ay pareho ang landas. So, ayun. Yun nga na-mention ko kanina na kung ano yung applicable sa'yo ay dapat applicable din sa iba. Hindi yun ganun kadali. Iba-iba tayo ng purpose at landas dito sa mundo. Magkaiba tayo ng pananaw. Magkaiba tayo ng utak. Magkaiba tayo ng isip, ng puso, purpose, reasons. So, yung mga ibang babae, mas pinipili nila yung kanilang career o ibang uri ng buhay na kung saan masaya sila. Na hindi nila kailangan ng anak para maging masaya. Hindi nila kailangan ng partner para maging masaya. Alam mo ba, kung sino yung mas malungkot, sila yung mas madali mahulog sa mga maling relasyon at pagkakaroon ng anak na hindi plano. So dahil sa lungkot, nahulog, napadali ang pagbuo ng pamilya na kahit hindi pa handa. Kaya ikaw, kung single ka ngayon, malungkot ka, hindi relasyon ang solusyon dyan. Kailangan mo bumuo ng peace para maging masaya ka. Hindi lalaki o babae ang solusyon dyan sa lungkot mo. Kapag malungkot ka, meaning may hinahanap ang soul mo. May hinahanap ang puso mo. So, yung pwedeng, yung hinahanap nila, yung hinahanap ng puso mo, ay pwedeng growth, improvement. So, pwede yun ang kakulangan.
kaya hindi ka masaya. So, kapag malungkot ka, tandaan mo to, kapag malungkot ka ngayon, o kung ano yung parang nalungkot ka nang walang dahilan, hindi relasyon ang kailangan mo. Hindi pakikipagjowa ang kailangan mo para sumaya. Ang kailangan mo, trabahuin ang growth mo, i-improve ang sarili mo, at doon ka magiging masaya. So ayun nga, dahil hindi pare-pareho ng landas, yung iba mas pinili nila ang ibang uri ng buhay at yung iba nag-aampon. Dahil nga hindi sila nagkaroon ng oras o panahon na magkaroon ng sariling anak. Kaya mas pinili nila na alagaan na lang yung ibang tao, alagaan ang pamilya. Maraming dahilan. Kung hindi ka binigyan ng sariling anak, meaning purpose yan ng Panginoon na kailangan mo alagaan yung ibang tao. Lalong-lalo na kapag walang nag-aalaga sa kanila. Kasi aanhin naman kung may anak ka pero hindi mo naalagaan. Tapos yung responsibility mo ay pinasa mo sa ibang tao. So, di ba nakakahiya? Nag-invite ka ng anak o ibang tao dito sa mundo, pero hindi mo naman pinapahalagahan. Parang hinihintay mo lang na kung kailan lalaki, ipopost mo para siya yung gumawa at mag-continue noong mga hindi mo nagawa. Itong usapin na to ay madalas hindi naiintindihan ng karamihan na ang hindi pagkakaroon o pagkakaroon ng anak ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Dahil ang mahalaga dito na dapat kung gustuhin mo man magkaanak, dapat ready ka emotionally, financially, and physically. So meaning, huwag kang magdala ng tao dito sa mundo na walang laman yung pitaka mo. Kasi kapag walang laman yung pitaka mo, ay pwede rin maapektuhan yung pamumuhay ninyo. Kasi paano makapag-aral? Paano magkaroon ng self-improvement? So trabaho talaga. Trabaho ang magkaroon ng anak o pagbubuntis. Trabaho ang pagkakaroon ng sariling pamilya. So, hindi talaga basta-basta ng pagkaroon o pagbuo ng pamilya at pagkakaroon ng anak. Ang hindi pagkakaroon ng anak ay hindi sukatan kung mabuti kang babae o mabuti kang asawa o tao. Dahil ang tunay na kabutihan dito sa mundo at tunay na halaga kung gaano ka ka-responsable at gaano ka ka-impactful dito sa mundo. Kung paano mo ginanap yung tungkulin mo dito sa mundo. Alam nyo ba na ang isang panghuhusga ay mas masakit kaysa doon sa sitwasyon, kaysa doon sa sitwasyon na akala niyo malungkot siya, akala niyo kawawa siya. Pero hindi niyo alam na yes, pwedeng kawawa o kaya mas lalong masaya sila. Diba? Kaya hindi talaga pwede na mag-judge sa ibang tao. Bago magbitiw ng mga salita o magtanong, dapat isipin mo muna at alalahanin ang buhay ng bawat tao ay kanya-kanya ang landas, dahilan, kwento, at tahimik na laban sa buhay. So narito ang 5 understanding o paraan
na makakatulong para mas maging malinaw at maiwasan ang paulit-ulit na tanong o panghuhusga sa mga taong walang anak. Para mas maging klaro sa inyo, narito ang una. May mga bagay na hindi natin hawak. Hindi lahat ng mga babae ay basta-basta na lang magkaroon ng anak. May mga kondisyong medikal at sitwasyong hindi kayang kontrolin kahit anong pagnanais o gagawin na gusto magkaroon. Dahil kung purpose ni God at plano ni God, yun na talaga. Kaya, huwag mong i-judge yung purpose ni God sa ibang tao. Na hindi porket meron ka, dapat meron na rin siya. Iba-iba talaga tayo. Kasi, pwedeng yung walang anak, siya ang magiging dahilan para matulungan ka. Pangalawa, hindi sukatan ng pagkatao ang hindi pagkakaroon ng anak. Ang halaga ng isang babae ay hindi nakatali sa pagiging ina o pagiging asawa. Maraming paraan para magmahal, mag-alaga, at magbigay ng pagmamahal sa ibang tao. Kahit sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng sariling anak. So meaning, pwede kang magmahal ng ibang anak kung wala kang kakayahan na magkaroon ng sariling anak. Bakit? Alam niyo ba, may purpose talaga ang Panginoon. Example, di ba, may mga bata na kakalabas lang, tapos yung kanyang mga magulang, yung kanyang nanay ay namatay. So ngayon, nawala ng nanay yung anak. So ibig sabihin, yung walang anak, pwedeng kunin yung bata. So ayun yung mga dahilan kung bakit may mga ganong senaryo na nangyayari sa atin dito sa mundo. Kasi yan ang purpose ni God. Kasi may umaalis at kailangan mayroon ding papalit. Pangatlo, may mga laban na hindi mo nakikita o hindi natin nakikita. Ito yung mga miscarriage, komplikasyon sa health, problema o struggle sa finances, at personal na responsibilidad. At ito ay mga mabibigat na mga dahilan na pinapasan ng isang tao na tahimik nilalabanan. Pang-apat, may kanya-kanyang desisyon at oras ang bawat isa. Hindi pare-pareho ang landas ng tao. Yung iba, mas pinili muna ang kanilang career, pagtulong sa pamilya, pag-improve sa sarili, para pag magkaroon ng anak, pamilya, hindi sila mahihirapan. Kaya, mas priority muna ang self-improvement at development. Diba? Ang bawat desisyon ay may dahilan na dapat igalang ng ibang tao. So, huwag kang tanong ng tanong. Respeto dapat yung ibigay mo sa ibang tao. Panglima, ang respeto ay higit na mas mahalaga kaysa tanong. Yung akala mo, nagtatanong ka ay concern ka. Pero doon sa tinatanong mo, hindi mo alam na nakasakit ka na, naka-offend ka na, silence. Yung kahit gusto mong malaman, wag mo na lang alamin. Kasi hindi ka nakakatulong. So bago magtanong, nasaan na ang anak mo? Kailan ka magkakaroon? Dapat magkaanak ka na. Dapat isipin mo muna ng malalim kung karapat dapat mo bang malaman. Ang simpleng pananahimik
at respeto ay mas nakakagaan kaysa doon sa pag-uusisa o tanong ng tanong. Kasi nakakapagod, sagot ng sagot at paulit-ulit na pagpapaliwanag, di ba? Kaya hindi natin karapatan, wala tayong karapatan na magtanong, lalo na kung personal na buhay ng isang tao at napaka-sensitive ang mga ganyang tanong. Sobrang sensitive, kaya dapat alam ng lahat na hindi ka basta-basta magtanong. Kasi baka hindi mo alam na yung tinatanong mo ay nagkukos ng stress sa isang tao. So mas lalong matitrigger yung tinatanong mo, na akala mo, tinanong mo, nagmamalasakit ka, pero hindi pala. Mas lalong nakadagdag. Kaya mas mabuti na manahimik, isipin muna kung makakatulong. Diba? Ang tunay na pag-unawa ay hindi nangangailangan ng paulit-ulit na tanong. Minsan, sapat na ang tahimik at respeto at pagtanggap na may kanya-kanyang rason at dahilan at kwento ng buhay. Sana may natutunan kayo sa episode na to. Bago kayo magtanong, isipin mo muna kung karapatan mo bang malaman. And before we end this episode, remember, success is not about money. It is about mindset, discipline, and wisdom. So keep pushing forward, keep learning, and keep growing. And this is Gina Kalinog reminding you, your future is built today.